May mga usap-usapan na baka kilalanin na ng United Arab Emirates ang Somaliland bilang isang malayang estado. Malaking pagbabago ito sa geopolitika ng Horn of Africa at posibleng buong Arab world. At ito ang nagpapalakas sa mga haka-hakang iyon. May mga Emirati komentarista na nagpo-post na posibleng mag-host ang demokratikong Somaliland ng Arabong embahador at magbukas ng embahada. Kasabay nito, tahimik na bumiyahe si Pangulong Abdirahman Mohamed Abdullah Abdullahi ng Somaliland sa UAE noong huling bahagi ng nakaraang buwan. Hindi pa ipinapaliwanag sa publiko ang pagbisitang iyon. Talagang nangyayari ito. Ang UAE ang magiging pangalawang bansa na kikilala sa Somaliland matapos ang Israel noong Desyembre na nagdulot ng reaksyon sa rehiyon. Sa ngayon, haka-haka pa lang ito, pero talagang interesante. Kasama natin si Said Ibrahim, editor ng Somaliland Chronicle, para himayin ito. Credible ba talaga ang mga ulat na to o haka-haka lang sa social media? May nangyayari ba talaga sa likod ng eksena? Hindi natin sigurado, pero sa mas malawak na konteksto, maganda mo itong nailatag at napagdugtong-dugtong ang lahat, tama? At malinaw naman ang Pangulo ay nasa Emirates mula pa noong katapusan ng nakaraang buwan. Sinabi ulit ng tanggapan ng Pangulo na personal lang ang pagbisita na parang may pagpuna. Pero sa aming palagay, taglay nito ang lahat ng palatandaan tulad nung una siyang pumunta sa Israel. At sa totoo lang, doon talaga nakumpleto ang buong kasunduan dahil nagkaroon ng panahon na pati kami sa media ay nagtatanong kung nasaan ang Pangulo. Kaya parang pareho lang ang sitwasyon natin na yon. Pero kung babalikan pa natin ng kaunti, malinaw na narinig na natin lahat na ang United Arab Emirates ay talagang umalis na sa OPEC. At malaking bagay yon, di ba? At kung ilalagay mo talaga yan sa isang panig ng timbangan at sa kabila naman ng pagkilala sa Somaliland, halos nagiging mukhang ang United Arab Emirates ay talagang nagkakaroon ng direksyon na alam mo yan palang sila na mismo ang kumikilos para sa sarili nilang pambansang seguridad. At kung lalayo pa tayo ng mga 10 taon, ang UAE ang naging pinakamalaking direktang dayuhang mamumuhunan sa Somaliland na naging dahilan ng pagkabahala at pagkondena ng Somalia. Kaya lahat ng mga ganitong bagay ay nagsasabay-sabay sa panahon na ang Israel ay parang siya ang nagsimula nito para sa lahat. Kaya walang gastos o kapalit para sa UAE ngayon kung kikilalanin nila ang Somaliland. Tama. Alam mo, Kapag tiningnan mo ang mas malawak na konteksto, kung kikilalanin ng UAE ang Somaliland, ano ang magiging epekto nito sa politika at ekonomiya? Ano ang kasalukuyang relasyon ng UAE at Somaliland? tama, ilang bagay, tama, gaya ng sabi ko, namumuhunan na ang UAE sa Somaliland at higit kalahating $1 billion ng total investment. Alam mo, ang Dubai Ports World ay talagang namamahala sa pinakamalaking pantalan ng Somaliland sa Berbera. Kaya at kasabay nito, tinatanggap din talaga ng United Arab Emirates ang pasaporte ng Somaliland. Na alam mo, parang may pagkilala na talaga kahit hindi nila diretsang sinasabi na parang yun na lang talaga ang natitira. Ngayon, pero para sagutin, ano nga ba ang magbabago? Malaki dahil makikita natin na ang United Arab Emirates, katulad ng mga Israeli, ay parang nagsisimula ng domino effect. Ibig sabihin sila ang ika-4 na pinakamalaking mamumuhunan sa Africa. Tama ba? Kaya maraming bansa sa Horn, gaya ng Ethiopia, na may magagandang ugnayan sa Israel at United Arab Emirates. Naniniwala kami na magkakaroon ito ng domino effect. Lalo na, alam mo, para sumalumat sa naratibo na parang galing sa Qatar at Turkey. Sinasabing magdudulot ito ng kaguluhan sa rehiyon at maling ideya ang kilalangin ang Somaliland. Kaya sa tingin namin, alam mo, ang UAE ang magiging kontra-naratibo sa lahat ng iyon. Alam mo, kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, paano mo sa tingin maapektuhan nito ang relasyon sa rehiyon, lalo na sa pagitan ng Somalia at iba pang mga bansang Arabo? Alam natin na hindi maganda ang pantanggap sa pagkilala ng Israel. Depende yan, di ba? Sa mas malawak na konteksto, ang Arab League at iba pa, para sa akin, hindi na gaano mahalaga at medyo luma na. Ang mga organisasyon ay palaging, alam mo, kinokondena ang Somaliland sa iba't ibang paraan. Nakikita natin na may 16 na bansa na tumutol sa hakbang ng Israel matapos ang pagkilala na sa madaling sabi ay pangtatalaga ng embahador.
Sa puntong ito at muli sa pag-alis ng UAE sa OPEC, sa tingin ko, alam mo, nabayaran na nila ang lahat ng political na gastos na dulot nito. Sa Somalia, pinag-uusapan natin ang bansang hindi kontrolado ang sariling kapalaran. Naging parang daluyan na ito ng maraming, alam mo na, mga dayuhang interes, particular na muli ng Qatar at Turkey. Kaya kukundinahin nila ito. Pero muli, napagdaanan na ito ng Emirates dahil nung una silang nag-invest ng kalahating bilyon sa Somaliland, mga 10 taon na ang nakalipas, kinundena sila ng Somalia. Sa pagitan nilang dalawa, walang pagkakasundo. Halos iniwanan ng Emirates ang Somalia kung saan dati silang malaki ang investment sa sektor ng seguridad ng Somalia. Sinusubukan nilang patatagin ang bansang iyon. Kaya sa tingin ko sa ngayon, hindi na talaga nila papansinin kung ano ang iniisip ng Somalia. Nakakatuwang pag-usapan ito. Sa palagay ko, lahat tayo naghihintay kung magkakaroon ng opisyal na pagkilala. Said, gaya ng dati, talagang interesante kapag kasama ka namin. At sana makasama ka ulit namin sa lalong madaling panahon para sa mga bagong balita.